my cares, I place it in your hands. 'Cause I know and I'm sure in your love I am secure. If God is for us, then who can be against us? Let's claim the victory. Stand out and you will see that He will carry out all things that He promised us. Even if we cannot see, trust His heart, 'cause He's faithful to you. Who can be against us? Let's claim the victory. Stand now and you will see that God is for us and He is not against us. He has won the victory for us and the world to see that He will carry out all things that He promised us. Even if we cannot see, trust His heart, 'cause He's faithful to you and me. He will carry us to the place that He has called us. Even if it's hard to see, He's making a way for you and me. He will carry us to the place that He has called us. Even if it's hard to see, He's making a way for you and me. That He will carry out all things that He promised us. Even if we cannot see, trust His heart, 'cause He's faithful to you and me. He will carry us to the place that He has called us. It's hard to see, He's making a way for you and me. And me. Ooh, yeah. All my fears, all my worries and my cares, I place it in your hands. 'Cause I know and I'm sure in your love I am secure. If God is for us, then who can be against us? Let's claim the victory. Stand now and you will see that He will carry out all things that He promised us. Even if we cannot see, trust His heart, 'cause He's faithful to you and me. All my dreams, all my plans and my hopes, I place it in your hands. 'Cause I know and I'm sure that you hold all things in my life. If God is for us, then who can be against us?
Hello po, good evening po sa bawat isa sa atin. Pwede po ba tayong tumayo lahat? At kamayan po natin ang ating mga kasama sa church. Kamustahin po natin sila. Yung mga ngayon nyo lang nakita, welcome po natin sila. Ayan, kamustahin po natin yung bawat isa, yung mga ngayon nyo lang ulit nakita. Ayan, yung mga nasa likod, mag-forward na po tayo dito sa harap para mapuno natin yung mga nasa harap na upuan. Yung may mga ganap na lang sana yung mga nasa likod para kitang-kita. Ayan, malinaw po ba ang ating mata? Medyo malabo na. Amen. So sa oras po ito nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi meron na naman pong ulit Disciples Night. Sino po ba natutuwa na may Disciples Night? Amen. Kasi hindi lahat ng lugar ay hinahayaan ng mga gawain. Alam niyo po ba sa ibang lugar, binabaril na yung mga nag-church, di ba? May mga pinapersecute na. Pero ang Pilipinas ay napaka-blessed dahil tayo po ay allowed pa din na magawain. Amen po ba? Hindi po ba magandang balita yon? Sino po sa inyo yung natutuwa na Afrikang nakakapunta sa church? Ayan, sige po. Tingnan mo yung katabi mo, mga kapatid. Para lalo kang gumagwapo ba? Para lalo kang gumaganda. Sabi mo sa katabi mo, dahil gumanda ka, dahil gumapo ka. Sabi mo, sigurado, may testimony ka. Okay. Ayaw po natin na kasi alam niyo po ang testimony talaga, gusto natin na maitaas talaga yung ginawa ng Lord sa buhay natin. Amen po ba? Sino po dito gustong mag-testimony sa kabutihan ng Lord or yung pinaka pinagpapasalamat mo sa Panginoon ngayon nagdaang mga araw na ito? Sino po gustong mag-start? Ayan na, si Ninang. Palakpakan naman po natin si Ninang. Ay, thank you Lord. Talagang gusto ko talaga mag-thank you kay Lord kasi ang daming kong pinagdaanan last week po. Pero thank you Lord kasi si Sally magaling na siya. Ilang araw siya sa hospital. Thank you Lord. From 82K na bill, naging 2K na lang. Thank you Lord kasi nandito ako ngayon, naging maayos yung pakiramdam ko. Kasi nga po, hindi matay ako, hindi ko alam kung ano nangyari. Siguro sobrang pagod, pag-iisip kay Siley. Pero nagpapasalamat ako, Lord, kasi ito ako, nakatayo ako, naka-attend ako ng Disciples 9. Thank you, Lord. Amen. Praise God po. Sino ba po gusto magpasalamat sa Lord sa kanyang ginawa, sa kanyang buhay? Meron pa po ba dito? Ayan, si Ate Nauba. Palakpakan naman natin si Lord sa buhay ni Ate Nauba. Ako po nagpapasalamat kay Lord kasi nung last week, ako po ay nagpa-laboratory. So yung laboratory ko ay hindi maganda. Yung cholesterol ko po, yung sugar, tsaka infection. So after 2 weeks po, nagpa-test ako ulit ng sugar. Medyo mataas pa rin, 215, mataas po yon. Ang regular po natin na sugar is 100. Kahapon po nag-test ako, praise God, 150 na lang. Konting push na lang. Tsaka thank you sa mga prayers nyo. Praise God. Amen. Sino ba po gusto mag-testimony sa ginawa ng Lord sa kanya? Gusto mo ipagmalaki yung ginawa ni Lord sa buhay mo? Sino pa? Bini, meron pa tayong 30 seconds. Meron pa? Ayan si Ate Jonalyn. Palakpakan naman natin si Lord sa buhay ni Ate Jonah. Hindi kasi nagpapasalamat ako sa Lord nung mga time na sa hospital kasi si nanay. So, 1 month kasi siyang naubot sipon. So, syempre bilang anak, nangangamba ako kasi magulang ko makakita mo ganun. Tapos nung nagpa-x-ray kami sa laboratory, sabi ko, tatanungin ko muna yung magiging gastos namin sa laboratory o kaya sa x-ray. Yun nga, yung nagtanong ako, naging 1K yung ano namin.
So napaisip ako, pagka ganun kasi nangyayari sa amin, lumalapit ako kay munisipyo. Kaya si munisipyo kasi, pagka nagpasa ka, wala ka nang babayaran ni Singkong Duling. Yun nga, nagpalabotary kami. Nagpalabotary kami. Yun nga, nung nakita ko nga na ganun ngayon nangyari kay nanay, nagkaroon siya ng tubig sa baga. Tapos, matindi yung UTI niya. Alam niyo po ba, sa totoo lang po, na every time po may nagkakasakit sa pamilya namin, lagi ako nangihina. Lagi ako nawawala ng pag-asa. Pero nung time na, yun nga, i-admit yung nanay ko, pumunta siya mag-isa sa ospital. Sabi niya, pumunta na siya sa ospital. Yun nga. Tapos nung nagpunta siya sa ospital, na na nga siya. Imbes na mag-alala ako, hindi po ako nag-alala kasi nung time na yon, alam ko meron akong Diyos na nakakapitan. Alam niyo po ba nung mga time na yon, puro lang kami ni nanay. Relax lang kami sa hospital. Puro lang. Tapos nung time na yon, praise God po, nakapag-share na po okay nanay. Na-share ako na po siya ng gospel. Tapos yun nga po, sabi niya, anak, sabi ko, alam ko naman, anak, hindi ako pinababayaan ng Diyos kasi alam ko may awa siya. Tapos yun nga, tapos gusto niya daw si tatay din, maanuhan ko siya ng mga salita. Tapos yun nga po, sabi ko, Nay, gusto ko pagka matin tayo sa church. Sabi niya, pag hindi na ako hinihingal, pupunta ako sa church ninyo. Tapos nakakatuwa lang kasi bilang isang anak, nakakita mo sa magulang mo na makikita sa iyo na talaga naglilingkod ka sa Lord. Totoo nga naman na kapag ka naglilingkod ka sa Lord, nakita sa iyo ng kahit sino, sila mismo yung magsasabi sa iyo na, yun nga, punta sila dito. Kaya sana kahit na makapunta sila dito at maramdaman nila yung presensya ng Panginoon. Yun. Amen. Meron pa ba? Last na. Baka meron pa. Sa linggo na lang. Yung mga nag-re-encounter sa Sunday naman sila, So ako na lang po, naalala ko lang kasi yung testimony ni Krisha nung re-encounter na kung may trials man daw, yung handa naman siya na tas mag-glorify. Kung mag-glorify naman si Lord, okay lang. Re-encounter yun. After ng re-encounter namin, sobrang nilag na talaga ako. Nung mismong encounter day, yung pagkatapos nung medyo okay pa ako nung re-encounter nung tawag dito, in feeling na lang Holy Spirit. Tapos nung pag-uwi ko, doon talaga bigla akong inapoy. And then buong Sunday para akong as in nakahiga lang ako maghapon, nakapikit lang ako maghapon, and then nagkasakit talaga ako. Kinabukasan talaga yan as in Sunday na Sunday. Kaya kung napansin niyo po wala ako nung Sunday. And nabuhay lang ako nung Monday. Nung na ako nabuhay. Nung medyo naging okay na. Pero inaano ko kasi sa sarili ko, parang ayoko kasi talagang, ang prayer ko talaga, wag ako malagay sa prayer request ng Rowa. Ayoko talaga malagay doon. Yun ang prayer ko talaga, Lord. Ayoko pong mapunta doon sa prayer request. Kasi ayoko magkasakit. Ayoko ng ng situation. And praise God kasi sabi ko, Lord, ayoko hindi ko po inaalaw tong sakit na to sa akin. Ayoko magtagal yung ganitong sakit. Kaya po kung sino yung naglilista ng naglalagay ng prayer request, pakibura na po yung pangalan ko. Dahil pinagaling na po ako ng Panginoon. Ilaman po at naalala ko lang po dahil ang Diyos po natin ay talagang mabuti, siya ay dakila mula noon hanggang ngayon, di ba? Sobrang tapat po ng ating Panginoon. Never niya tayong bibiguin kahit na anong sitwasyon ng buhay natin, mananatili siyang tapat. Kaya po karapat-dapat siyang sambahin. Amen po ba? Tayo po lahat ay pumikit at manalangin at magpasalamat po tayo sa Panginoon. Sige po, lahat po tayo ay magpasalamat sa Lord sa lahat ng kanyang ginawa sa atin mula noon hanggang ngayon, sa lahat ng kanyang kabutihan, maliit man o malaking bagay na ginagawa niya sa buhay natin. Sige po, pagpasalamat natin sa Panginoon yan. Lahat ng blessing na na-receive mo sa linggo na ito, sa lahat ng blessing na na-receive mo kanina, sa pag-iingat niya sa iyo. Sige po, magpasalamat natin yan sa Panginoon. Ibukas po natin ang ating mga bibig sa Panginoon. Lord, salamat po kasi mayroon pa rin akong trabaho hanggang ngayon. Lord, salamat po kasi buhay yung family ko hanggang ngayon. Lord, salamat dahil nandirito kami, Panginoon. Nasa harapan mo, Panginoon. At malaya makakasamba sa iyo, Panginoon. Sige po, patuloy po nating sambahin ang ating Panginoon. Bye.
sa kabila ng ating pagkukulang. Biyaya niya'y patuloy na lang. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siya nagbibigay ng lahat. Sige po tayo bawin. Kaya sa puso ko damdamin, katapangan niya'y aking pupurihin. Sige po, bawin tayo sa Panginoon. Hallelujah. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa lugar ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nito buhay. Kaya naman, O Diyos, kaya, O Diyos, ika'y aking. Sige po, purihin mo ang Panginoon. Sa buong mundo'y aking awitin. Let's all declare na dakila ang iyong katapangan. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Sige po, taas natin ating kamay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Ang katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bihati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos, tapat ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Sa puso po natin yung lyrics. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Ang katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bihati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Awitin po natin, dakila ka, Panginoon, sa habang panahon, dakila ka. Dakila
sa bawat bighati. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluya ng pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila. Minsan pa sa bawat bighati. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Awitin po natin ang buong puso sa Panginoon. Yan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila. Minsan pa sa bawat bighati, Panginoon. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa. Daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka. Taas po natin ang ating tinig sa Panginoon. Dakila ka, Panginoon. Oh, dakila ka, Panginoon. Dakila. Isa pa. Dakila ka, Panginoon. Minsan pa buong tinig po natin sa Panginoon. Bigkasin. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka, Panginoon, sa aming buhay mula noon hanggang ngayon, Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoong Jesus, dahil nananatili kang tapat, Panginoon. Lord, ano man yung mga nangyayari sa buhay namin, Lord, minsan nawawalan ng pag-asa, pero Lord, naririyan ka, Panginoon. Naririyan ka palagi, Panginoon. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Nananatili kang tapat, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Nananatili kang tapat bilang aming Diyos na buhay, Panginoon. Thank you, Lord God. Pinapakita mo sa amin na you are in control, Panginoon, sa lahat ng sitwasyon sa aming buhay, Panginoon. Thank you, Jesus. Pinapakita mo sa amin na meron kang ginagawa na ikaw ay isang makapangyarihang Diyos, Panginoon. In the name of Jesus, sa oras ito, any doubt, lahat po ng alinlangan, Panginoon, at pagdududa ay nire-rebuke namin sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, in Jesus' name, in Jesus' name. Salamat, Panginoon. Any doubt sa salita mo, Panginoon, nire-rebuke po namin ito sa pangalan ni Jesus. Thank you, Jesus. Salamat sa presence mo. Salamat sa presence mo, Panginoon. Holy Spirit, we welcome you, Holy Spirit, right now. And we ask you to move in this place, Holy Spirit. As we hear your word, patuloy nga na tulungan mo kami na maunawaan ito. I-ready mo yung heart namin sa gabing ito, Panginoon. Holy Spirit. Na yung bawat salita, Panginoon, na maririnig namin ay talagang titimo at isa sa buhay namin, Panginoon. In the name of Jesus. I-ready mo kami ang aming tenga, ang aming buong attention, Panginoon, i-ready mo sa gabing ito. We apply your blood sa amin, sa church na ito, maging sa mga nasa online, Panginoon, we apply your blood sa bawat sa amin, sa lahat ng maaabot, Panginoon, ng message na ito. Maraming salamat at ikaw po ang mag-glorify sa gabing ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord. Praise God. At tayo po yung makakaupo na. Kamayan nyo nga po ulit yung katabi ninyo. Sabi mo, kapatid, salamat at nandito ka ngayon. Isa pa, sabi mo naman sa kabila, kapatid, dapat next week nandito ka ulit, ha. Amen. Minsan pa nga po, palakpakan natin si Lord. Yan pa rin may palakbak para sa Diyos. Sige ba, palakpakan natin ang ating Panginoon.
Alright, so hindi ko alam kung first time ba niya to or pang second time pala niya magtuturo ngayon ng Disciples Night. So kami po ay excited lagi kapag siya ay magtuturo dahil siya ay talaga nakita namin yung paglago niya sa church na ito. Isa po siya sa mga primary leaders ni Sister Krisha at isa po siyang napakasipag na ministry niya? Prod, maintenance, Events pala, acting, nasa acting din siya. Nagtuturo na rin siya sa Re-Encounter. Nagtuturo din siya sa mga Destiny class. Kaya po, palakpakan po natin ng Lord sa buhay po. Nag-iisang Madam Esme ng Rock of Ages, si Sister JD Batusan. Palakpakan po natin si Lord. Hello, gumagandang gabi po sa ating lahat. Okay naman po ba kayo? Diba? Lahat po ba tayo ay na-bless sa ating worship ngayong gabi? Amen. So bago yan, sige po, tayo ay manalangin muna at pumikit. Hallelujah. Father God, Lord, nagpapasalamat kami sa kadakilaan mo, Panginoon, sa katapatan mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Patuloy, Lord, na ikaw nga po ang maitaas, Panginoon, sa gawaing ito, Panginoon. At patuloy, Lord, na turuan mo kami, Panginoon, ng iyong mga salita at anuman yung nais mo, Panginoon, sa bawat isa na ituro, Panginoon. I pray na ito'y magamit namin, Panginoon, may apply namin sa buhay namin in Jesus' name. And we pray, Lord, ng new revelation sa bawat isa, Panginoon, at lalo dalangin namin na lumalim yung pananampalataya namin sa iyo dahil sa mga nangyayari ngayon sa mundo. In Jesus' name. Be with us, Lord. Help us, Holy Spirit. Ikaw po ang siyang kumilos sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, sige po. Nandito pa rin po tayo sa series sa ating The Shifting and the Sovereign. Amen? Ayan. So, naalala niyo pa ba yung unang nagturo? Ano daw po yung title nun, kung naaalala niyo? Ayan. Bukod kay Pas A, naku, nakalimutan na Kuya Buds. Okay? Di ba po nakaraan, sabi doon? Next po. Ayan. So, unang tinuro ay the sifting out of the faithful from the sinful. Natutunan natin na ang pagsasala sa tapat at sa makasalanan. Amen. And last week, sino po yung nagturo kung naalala nyo? Amen. So ano yung title nung tinuro niya? Ayun na pala, nabasa na nila. Very good. Ayan, di ba nakita natin na kahit na ano man yung nangyayari, minsan nakakaramdam tayo ng takot, pero dapat pala makita natin God is 100% sovereign, na kaya niya pa rin mapagtagumpayan ang lahat. Amen. Amen. So ngayon naman, yung title naman natin ay We Cannot Change What Has Been Announced. So, ayan, hindi na natin mababago kung ano ang mga sinabi ng Diyos at part ito ng kanyang pagsasala. So ito po yung tatalakayin natin. At ang objective po natin ay makita na ang bawat pagsubok na nangyayari ngayon ay tanda ng kadakilaan ng Diyos na nahahayag para sa kaligtasan ng marami. So, kaya ina-allow din ni Lord yung mga pagsubok para makita ng tao ang Diyos. Amen po. At para maligtas din sila. Amen. Kaya may mga bagay na hindi natin kayang baguhin kasi isa yon sa paraan ng Diyos. Amen po, naniniwala tayo doon. Para makita nila mismo yung Diyos kung sino ba talaga siya. Kasi kung walang pagsubok, tingin nyo ba tatawag pa ba tayo sa Diyos kung okay yung buhay natin? Di ba hindi na? Kaya ina-allow ni Lord yung mga pagsubok na to para lumapit tayo sa Kanya. Amen. And next is, ayan, pabasa nga po. Sabay-sabay tayong magbasa. To awaken the church to remain faithful and discerning as God's prophetic timeline unfolds. Understanding that trials, deception, and decline are not signs of God's absence, but His sovereign plan. Very good. So, di ba, para makita din natin yung purpose nito ay para magising yung church. Ma-equip,
matrain, maging faithful, at maging discerning. Ayan, habang nangyayari ang plano ng Diyos. Amen po. Kaya din tayo nagme-message ng ganito, bakit palaging may mga bago tayong message, di ba? Para ma-equip tayo. Amen po. Amen. At kaya din may mga revelation at Old Testament prophecy ay para hindi tayo magalit sa Diyos or magtanong bakit nangyayari yung mga bagay na ganito. Tama po, di ba? Na para matulungan din natin yung iba na mapakita or masabi natin sa kanila na part ito ng prophecy ni Lord. Kaya nangyayari yung mga bagay na to. Amen. Amen. At alam din ng Diyos na mangyayari, kaya sinasabi niya na ito sa atin. At wala tayong magagawa doon. Amen. It's all about plano na to ng Lord at hindi na natin to mababago. Amen. Amen. So bago yon, ayan, may tanong po ako sa inyo. May mga pangyayari bang gusto nyo sanang baguhin ngayon? Ano po iyon? Tulad ng? Sige po, yung mga ano lang, mga basic na parang sana hindi mo na lang siya nakilala, ganun ba? Or sana wala nang baha, tama, sana mayaman na lang kami, hindi na kami mahirap, di ba? Sana wala nang pagsubok na nangyayari sa buhay natin, di ba? Di ba, yung sana wala na lang namamatay, di ba? Ang sakit kasi nun, di ba? Ayaw natin mangyari yung mga bagay na yon. Tama po? Pero ayun, sana daw wala ng utang. Sana nga. Ayun. So, ang key verse natin, sige po, medyo mahaba yung key verse natin, pero bear with me. Ayan, samahan niyo ako sa pagbabasa. Okay, basahin po natin sa Matthew 16, verse 21. Okay na po yun. Okay na po. Ayun, sa 21 muna po, ayun. So, thank you po. So, di ba, malinaw naman din sinasabi dito, even Jesus, tinanggap niya yung mangyayari sa kanya. Amen. Na alam niya na yung dadanasin niyang hirap, pero ano yung ginawa niya, hindi siya nagreklamo. Di ba? Kahit na alam niya na ito na yung plano ng Diyos Ama, ito na yung mangyayari. Mabubuhay ako, aakuin ko yung kasalanan ng ibang tao, pahihirapan ako, makakaranas ako ng pagdudusa, pero may nadinig ba tayong reklamo kay Jesus? Di ba wala? Wala tayong nakita niya, kundi tinanggap niya mismo yung plano ng Diyos. Amen. And sabi pa dito, ayun, hindi nga siya nag-against, hindi niya tinanong or hindi niya, bakit mo gagawin to sa akin? Di ba? Hindi niya tinanong kung hindi sumunod siya. Nagtiwala siya sa plano ng Diyos. Amen. Okay po, basa, 22. Sinabi. Amen. So, ito naman si Pedro, di ba sinabi niya, hindi sana ito mangyari or ipahintulot ng Diyos. Minsan, parang tayo po yung si Pedro yung nandito, di ba? Na parang ayaw natin mangyari yung mga bagay na pangit, ayaw natin yung mga mangyari na makasasaktan tayo, di ba? Kasi nakikita natin, yung tingin lang natin ay makamundo. Ayaw nating mangyari yung mga bagay na yon. We are like Peter sa sinabi niya na to, huwag sanang ipahintulot ng Diyos, Panginoon. So tayo din, di ba? Huwag sanang ipahintulot ng Lord na maghirap tayo, gano'n, di ba? Pero wala tayong magagawa kung ito yung plano ng Diyos para sa atin. Amen. Kung saan mapupuri, matataas yung pangalan niya. Amen. Kung saan makakapagbigay ng glory yon sa Panginoon. Amen. Next po, 23. Medyo mahaba lang siya, pero sige po, next. Hinarap ni Jesus si Pedro at sinabi, lumayo ka sa akin, Satanas. Pinipigilan mo akong gawin ang kalooban ng Diyos dahil hindi ngayon kalooban ng Diyos ang iniisip mo, kundi ayon sa kalooban ng tao. Ayan. So, di ba sinabi naman na din ni Jesus,
tatanggap ba natin yon kapag sinabihan tayo ni Pastora, lumayas ka sa akin sa taas. Di ba kung may sinabi tayo, di ba, kung sinabi yun sa atin, di ba, parang masasaktan din tayo kapag ganun. Pero kasi si Jesus kasi, alam niya na nga yung mangyayari sa kanya. Kaya niya itinatabo yung sinasabi ni Peter that time. Okay po? Ayan, ano pa ba? Wait lang po. Next po sa 24. Sige po, babasa. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang gustong maging alagad ko ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Gusto po ba natin maging alagad tayo ng Diyos? Amen. So ano daw yung sabi dito? Itakwil ang? Kaya ba nating itakwil ang ating sarili? Kakayanin. Amen. Amen. Kaya natin yan. Amen. So sabi dito, ayun na nga, yung may mga nangyayari din kasi na ayaw natin, di ba? Kaya din, minsan nahihirapan tayo magpatuloy sa paglalakad natin sa bilang disciple ng Lord kasi nahihirapan tayo at ayaw natin yun. And minsan ayaw din nating masaktan tayo. Kaya ang ginagawa na lang natin minsan ay bumabalik tayo sa kung ano yung gusto ng laman natin, kung ano yung kung ano lang yung magaan, dun lang yung pinipili natin. Pero dapat pala, kung gusto talaga nating sumunod bilang lingkod ng Panginoon, ay i-deny natin yung mga sarili nating kagustuhan. Amen. Amen. So next po, verse 25, basahin na lang po natin. Ayan, sapagkat ang sino mang naghahangad na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang nag-aalay ng kanyang buhay alang-alang sa magandang balita ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano naman ang mapapala ng tao kung mapapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo? Ngunit mapapahamak naman ang kanyang buhay, may maibabayad ba siya para mabawi ang kanyang buhay? So next na lang din po, para dako na po tayo sa ating message. Last po, sapagkat ang anak ng tao ay darating kasama ang mga anghel at taglayang dakilang kapangyarihan ng Ama. Sa araw na iyon, gagantimpalaan niya ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. So, amen. Yan pa lang po yung key verse natin. Next, dun pa lang tayo ngayon sa message talaga natin. Ayan. So, sabi dito, everything God has spoken must be fulfilled regardless how uncomfortable it makes us and ultimately regardless how much we wish those people who are going to perish did not perish. So, lahat ng sinabi ng Diyos ay mangyayari. At hindi ito nakadepende sa atin kung komportable po ba tayo or hindi. Lahat yon, nandun yung part na talagang masasaktan po tayo, mahihirapan tayo. At ito yung talagang nakatakda na mangyari. Sa bawat isa sa atin, and especially sa mga nangyayari ngayon sa mundo. Ito na yung sinabi mismo ng Diyos. At gusto ko lang din i-share kasi yung sa ka-workmate ko, madalas siyang nagtatanong, pag nagkikwentuhan kami, nagtatanong siya, bakit pa eka namamatay yung tao? Sa tingin niyo, bakit pa eka, tanong niya, bakit nga ba namamatay pa ang tao? May maisasagot ba kayo pag kami may nagtanong sa inyo ng ganun? Bakit nga ba? Diba? Bakit nga ba? Kasi sabi dito, it is written in the Bible naman din, diba? Ano po? Ayun. So talagang binawasan din ni Lord no, yung lifespan ng tao. And sabi din, and it is written in the Bible, para din syempre, mabalik tayo sa original na plano ng Diyos, na makapiling niya tayo sa kanyang kaharian. Amen po. Amen. And sabi pa dito, hindi din lahat ng nangyayari sa atin ay walang kabuluhan. Or kumbaga, hindi lahat ng masamang nangyayari sa atin ay walang kabuluhan. Madalas, meron itong magandang purpose. Amen. Kaya kung ano man yung masakit na pinagdadaanan mo ngayon, na mga problema, pagsubok ngayon, which is dapat pala, nandun yung faith pa din natin sa Lord, na ito pala yung nakasulat sa Lord and dapat mas tingnan ko yung purpose
kung bakit ito binigay sa akin ng Lord. Amen? Imbis na lumayo tayo sa Kanya, imbis na mawala tayo, kung hindi maipakita natin na, Lord, ano man yung nangyayari sa akin, ipagkakatiwala ko to at ipakita mo yung purpose kung bakit nangyayari to sa akin. Amen? Amen. So, next po. Ayan, these things must happen because God has already announced them. He already know it will unfold and He has been showing it to His prophets from the beginning. So alam naman natin ang Lord, siya yung Alpha at Omega, at simula at ang wakas. Kaya nga dapat na maging thankful tayo kasi sinabi pa to sa atin ng Lord, di ba? Pwede namang hindi niya nasabihin kung ano yung plano niya, sa Kanya na lang yun Pero hindi, meron tayong Bible kung saan nakasulat yung mga salita na mangyayari, nga nangyayari ngayon at mga mangyayari pa sa darating na panahon. Amen? Amen. So, ibig sabihin nito ay nandito pa din yung love and care sa atin ng Lord. Kaya nangyayari din to. At ayaw niya din tayong mapahamak sa mga susunod na mangyayari sa mundo na Kanyang itinakdang mangyari. Amen. Amen. So, ayun, sabi din sa verse natin sa Juan 1:14, pabasa na lang din po. Amen. Diba? Si Jesus ang salita na naging mismong flesh. Siya yung binigay sa atin. Siya yung isa sa katunayan na totoo yung salita ng Diyos. Amen. And next po, sabi dito, no one will ever have a better certainty about what has to happen in order for the kingdom to come. Kaya po, seryosohin natin ang salita ng Diyos. Huwag tayong mag-skip ng devotion. Talagang aralin natin. Amen po. At manampalataya tayo na mangyayari ang lahat. Na maaring ang gulo talaga ng mundo, pero doon dapat hindi mawala yung faith natin. Kung di dapat talagang mas tumatag. Amen po. Amen. And sabi pa dito, Jesus regularly make it plain He has not come to change everything His Father already said in the Old Testament, but He fulfilled all of it. Amen. So nakita naman natin, hindi against din si Jesus dun sa Old Testament na nangyari. Kung hindi, ito yung, kundi ito ay Kanyang tinupad. Amen po. At yung nangyayari sa Old Testament ay, at mga mangyayari pa, hindi na natin ito mababago. Amen. Kaya, wag na po tayong matakot. Kumbaga, maaaring minsan nakakaramdam tayo dahil tao lang din tayo, 'di ba? Minsan yung kunwari may bagyo na dumarating sa atin, 'di ba? May lindol, 'di ba nakakaramdam tayo ng takot, pero which is dapat palang isipin natin ay isa to sa mga sign ng Lord. Kaya mas lalo tayong bumalik, baka kasi kaya din nangyari yung part na 'yon kasi baka nalalayo na din tayo sa Lord. Amen. Amen. Kaya po dahil dyan bilang application, set our mind on things above. Na, ayun nga, na huwag natin i-focus yung ating mga paningin dito sa mundo. Dahil alam naman natin, bilang mga Kristiyano tayo, na lahat ito ay darating na mawawasak lang din. Kaya mas, di ba, dapat mas ilagay natin yung pananampalataya natin doon sa eternity, sa heaven, kung saan doon hindi mawawasak yung ating mga pinagpaguran, yung reward na ibibigay sa atin ng Lord. Amen po? Amen. And sabi pa dito, kaya huwag na din nating sundin kung ano man yung gusto ng ating laman. Amen po? Ipako na natin to kasi kasama na tong ipinako ni Jesus Nung tinanggap natin si Jesus, kasama na tong pinako yung old na sarili natin. Kaya huwag na nating balikan yung mga dati na kung saan yung binago na sa atin ng Lord, huwag na natin balikan. Amen po? Amen. At number 2, application. Help others set their mind on things above. Kaya din tayo nag-share ng gospel po para ma-share din natin sa iba na yung mga taong nakakaramdam din ng takot, di ba, ng mga pangamba sa mga nangyayari, i-share natin sa kanila na
isa kasi to sa plano ng Diyos, kaya nangyayari yung mga bagay na to. I-share natin to sa kanila. And the same time, na magkaroon sila ng pananampalataya sa Panginoon. Amen. Para hindi din sila talaga madala or matakot dun sa mga nangyayari at mangyayari pa. Amen? Amen. So, ayun. Kaya tayo po ay patuloy na magbalasik, patuloy nating abutin yung iba. At last, as a church ay maglaan din tayo ng oras talaga para sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil ang gusto ng kaaway ay huwag nating ituon yung dahil ang gusto ng kaaway ay ituon natin yung sarili natin sa sitwasyon na nangyayari sa buhay natin. Gusto niya na nandito lang yung mga paningin natin sa mundo. Gusto niya na, sige, magtrabaho ka ng magtrabaho, sige, alagaan mo yung pamilya mo, which is good naman yun, pero hindi dapat doon yung focus ng ating mga paningin. Amen po. Amen. At gayon din, help din natin yung iba. Amen. Amen. At bilang panghuli, conclusion, ayan, sabay-sabay po nating basahin. Mas tumingin tayo kay Jesus na siyang unang nagtiwala at sumunod sa plano ng Diyos. Sa pamamagitan niya, magagawa rin natin magtiis, maging matatag at tapat hanggang wakas. Amen. So dito na po tayo nagtatapos. At yun lang, bilang panghuli na lahat, bawat sulok na nangyayari ngayon sa mundo ay it is a sign of Christ na muli niyang pagbabalik. Kaya mas lalo tayong manampalataya sa Panginoong Jesus. Amen. Amen. Yun lamang po. Amen, amen. Minsan pa nga po nating palakpakan si Lord sa buhay po ni Sister JD. Sino sa inyo yung nalaman ninyo na part pala yung paghihirapin? Parang, wala kami magagawa. Wala na pala kami magagawa, di ba? Alam niyo po yung nung si JD kanina tungkol sa mga bagay sa kay Lord sa langit na dapat nagko-focus tayo. Yung tayo kasi kaya tayo nag-i-struggle. Bakit minsan nagugulat tayo sa mga nangyayari? Ba't nangyayari yung mga ganitong bagay? Actually, sa isang talagang kung mag-aaral ka ng salita ng Diyos, kung talagang lalaliman natin po yung pag-aaral ng Diyos, hindi na, sabi nga ng isang preacher, dapat yung mga Christian hindi na nagugulat sa nangyayari sa mundo eh. Kasi nakalagay may tumutunog po dito sa speaker. Ako bukas ate yung mic dyan. Hindi na dapat nagugulat ang mga Christian sa nangyayari sa mundo eh. Kasi nakalagay na mismo, sinabi na ni Jesus Christ mismo yung mga mangyayari. Kaya niya sinabi yun, para prepare na tayo. Diba? Na makita natin na hindi pala itong mundo ang dapat kong pinaghahandaan. Although, sabi nga ni JD, lagi naman natin sinasabi, hindi naman masama na andito pa rin kasi tayo sa mundo. Mamumuhay pa rin tayo dito sa mundo. Tama ba? Ewan ko ba, meron atang ganong paniniwala yung dahil nga malapit na dumating si Jesus Christ, ginagawa nila, inigiba man nila lahat ng trabaho nila, tapos parang nagmumungha na lang sila. Which is, ang tayo naman, nandito pa tayo sa mundo, kailangan pa nating mabuhay sa mundo na ito. Kailangan niyo pang mag-aral, hindi naman pwedeng, hindi na ako mag-aaral kasi malapit na dumating si Lord, ang dahil na nangyayari. Paano kung na-delay ng 20 years? O baka ka ng 20 years, di ka nag-aral, diba? Ano nangyayari sa buhay natin dito sa lupa? Diba? Ibig sabihin, kahit na alam natin mangyayari, darating si Jesus Christ, tuloy pa rin ang buhay natin, tama po. Pero, hindi tayo nakafocus doon. Hindi to the point na ipagpapalit mo na si Lord sa mga bagay na yun. Tanong mo yung katabi mo, pinagpapalit mo ba si Lord? Ganun kasi siya, di ba? Just imagine, ang sabi ni Lord talagang mag-focus tayo sa mga tungkol sa Kanya and prepare natin yung mga nangyayari. Sa Nigeria, may church na binaril yung mga tao sa church. Tapos tayo, hindi, kahit may mangyaring ganyan, hindi ako magpapatatak. Ayun, di ba? Hindi ako sasapi sa mga ganyan. Hindi ko i-deny si Jesus Christ. Tapos pinapa-attend mo ng core group, ayaw umaten.
Diba? Doon pa lang sa part na yun, makikita mo na, nadidinay agad natin yung mga bagay na, kasi bakit ikahati ng core group? Kasi po meron ako naiwang, meron akong sideline, may trabaho ko. Yung trabaho, tulog po, yung tulog, mamahinga ako. Yung mga bagay na yun ay pang bagay, pang dito lang sa mundo. Pang kalooban lang ng tao yun. Diba? Yung mga ganong bagay, dun pa lang makikita mo na sino dito guilty. Na minsan nadideny natin si Lord. Sabi mo, kung narinig mo nag-amen yung katabi mo, alam mo na, sabi mo. Diba? Although kailangan naman talaga natin yung mga bagay na yan, magtrabaho tayo, mag-aral tayo. Pero hindi to the point, nakakalimutan mo na si Lord na mawawalan ka ng time sa Kanya. Marami tayong mga ka-churchmate na napaka-busy talaga sa buhay. Pero may mga core group. Nakakapag-evangelism sa labas. Nagagawa yung talagang gawain para sa Panginoon. Yung iba nga, walang finance pero naglalakad, makapaghayo lang. Tanong mo yung katabi mo, nakaluwag-luwag ka ba? Bigyan mo naman ng pamasahe yung mga naghahayo. Kung ayaw mo maghayo. Di ba tayo nakokonsensya na yung mga kasama natin na walang pamasahe, naghahayo, tayo nakakaluwag-luwag naman tayo, hindi mo natin makagawang maghayo. May mga tricycle naman tayo, may mga motor naman tayo. Tama ba? Tanong mo yung katabi mo, kapatid, may motor ka ba? Di ba? Yung mga struggle natin sa buhay, yung mga nangyayari sa mundo po, iyan ay sa mundo lang. Kaya nga nangyayari sa mundo Lahat ng mga nangyayaring event, yung mga masamang nangyayari, yung politiko, wala tayong magagawa. Alam nyo, wala naman tayong magawa sa Ang kaya lang natin gawin, manalangin, di ba? Hindi naman tayo pwede mag-post ng kung ano sa Facebook, di ba? Ang kaya lang natin gawin bilang isang Kristiyano ay ipanalangin po yung ating bansa. Sabihin na, ang prayer talaga natin maganda, sige Lord, ikaw na po bahala. Kung ano man po yung kalooban mo, kagaya nga ng prayer na Jesus Christ, sabi niya, although meron tayong mga gustong mangyari sa Pilipinas, di ba? Parang si Jesus Christ, sabi niya, Lord, sabi niya parang, kung maaari ay alisin mo yung sara na ito. Ganun yung prayer niya. Lord, kung pwede lang, kung maaari lang, pero let your will be done, not my will. Parang ganun, Lord, kung gusto mo, kuhanin niyo na po yung mga korap, pero let your will be done pa rin, Lord. Diba? Huwag nating ilagay sa kamay natin ang batas, diba? Huwag na, kumbaga parang, pagkatiwala natin lahat sa Lord, lahat ng nangyayari sa buhay natin. Amen po ba? At hindi lang natin basta Lord, ikaw na po yung bahala sa ganito ko, ikaw na. Kasi kapag hindi natin pinagpipray yung mga ganong bagay, let your will be done, tayo pa rin yung kumahawak ng sitwasyon ng buhay natin. Diba? Sa finance, Lord, wala po kaming finance ngayon. Let your will be done. Tapos magkichat ka sa leader mo, hindi po ako aatin ngayon, maghahanap po ako ng extra trabaho. Paano pa yung let your will be done, di ba? Di ba? Pag para sa Lord, para sa Lord. Ang Sunday ay 1.5 or 2 hours lang sa isang linggo. Meron kang ilang 2 hours minus ilang bang hours meron sa isang linggo? Ano? Sino yan? 168 sa isang linggo. Tama ba? 24 times 7. Tama ba? 168. 168 minus 2. May 166 hours ka para magtrabaho. Ang core group natin ay ilang oras po ba ang core group natin? Sa loob, may 1 hour. Ilang hours? 168. May 169. Kasabihin natin 65 hours para magtrabaho. Yung para kay Lord, ay para kay Lord. Yung mga bagay na dapat hindi natin ipagpapalit. Kung meron kang dapat ipagpalit yung ibang bagay yun, pero hindi si Lord. Tandaan niyo po na lagi.
Kapag ka sinasabi natin, Lord, let your will be done, sinasubmit mo yung kalooban mo sa Panginoon na, Lord, ikaw na po yung bahala. At susunod ka sa Kanya. Kapag yung para sa Kanya is para sa Kanya. Sabi mo, pag para sa Kanya, ay para sa Kanya. Sabi mo sa katabi mo yun. Kaya sabi mo, kapatid, aatin ka lagi. ng core group. ng service. Isa pa, kapatid. Maghahayo ka. At isa pa, kapatid. Huwag puro hayo. May follow-up. Isa pa, kapatid. Huwag puro picture. Ilalagay sa journey. Yan, binilagi ni Pastora. Amen po ba? Sino dito yung binabago ni Lord ngayon yung heart niya? Na inaalis ni Lord yung mga sarili lang nating kalooban at inilalagay ni Lord sa mind natin na, sige, oo nga pala, yung buhay nga pala namin na ito patungkol lang sa'yo talaga lahat. Tandaan niyo po, iiwan naman natin to lahat lahat ng nasa mundo. Iiwan natin to lahat. Kaya ayaw ni Lord na nagpo-focus tayo dito sa mundo kasi lahat ng ito mawawala Lahat ng nakikita mo, yung katabi mo, yung lahat ng meron ka ngayon, may iwan mo lahat yan Lahat yan mawawala Lahat ng meron ka ngayon, ang matitira lang ikaw at yung relasyon mo sa Diyos. Paano kung hindi maayos yung relasyon mo sa Lord? Kasi na-focus yung buhay mo sa mga bagay lang sa mundo. Ala ka man lang naakay sa Panginoon. Tanong mo yung katabi mo, ilan naakay mo sa Lord? Ilan? Ilan daw? Ilan? Tapos tanongin mo, ilan taong ka na sa church? Di ba? Alam niyo po, mas maganda i-challenge din natin pala. Ito, lately lang na-realize ko. I-challenge natin yung sarili niyo challenge natin yung mga sarili natin na at least sa isang buwan, meron kang padala na at least 2. Imagine niyo lang yun, at least 2 na ma-consolidate mo ng makulit mo ng makulit sa church. Madala mo lang at least 2. Ilan tayo dito, di ba? Imagine niyo times 4. Times 2, times 4, di ba? Ang bilis ng marami makakilala sa Panginoon, di ba? So tandaan niyo po, ang mindset natin ay hindi na sa mundong ito. Diba? Hindi natin tinuturuan yung church, sabi nga lagi natin tinuturo dito, hindi natin tinuturo na mamuhay lang tayo sa mundong ito. Pero ang gusto natin, makapag-focus tayo sa mga bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Tandaan niyo po, mabibigo lang tayo sa mundong ito. Pero pag ginawa natin yung pinapagawa ng Panginoon, never tayo mabibigo. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, simula ngayon, maghahayo na tayo. Magko-core group na tayo. Kahit mahirap, at higit sa lahat po ng mga sitwasyon na nangyayari sa buhay natin, ang pinakamagandang gawa natin is huwag mawawala yung tiwala natin sa Panginoon. Amen po ba? Huwag tayong bibitaw sa Panginoon kahit anong mangyari. Maraming testimony niyan sa ano yung nangyayari dati, may mga pinugutan ng ulo sa ibang bansa. Yung mga naka-orange yun, di ba? Nalala niyo yun? Hindi ko alam kung saang bansa yun, yung mga nakahilera silang ganun. Pinugutan sila ng ulo kasi ay hindi nila dininay si Jesus Christ. At yung mga tao pala na yun ay hindi pastor, hindi sila leaders, isa lang mga ordinary Christian, construction worker, Christian sila. Hindi sila leader. Pero hindi nila dininay si Jesus Christ. Hawakan mo yung katabi mo. Kapatid, handa ka bang ipaglaban si Jesus Christ? Handa ka bang ibigay ang buong buhay mo sa Lord? Ano man ang sitwasyon mo sa buhay? Sabi mo, tulungan din natin yung iba na magtiwala sa Lord. Ano man nangyayari sa mundo? Ano man nangyayari sa mundo? Lahat po tayo ay tumayo.
Naalala ko lang kung sino nagturo dito yung kumbaga lahat kasi ng mga nangyayari na sa buhay, mga nangyayari sa buhay natin ngayon is parang, di ba parang palala ng palala, tama ba? Yung mga crisis, yung mga patayan, yung lahat ng krimen, parang lumalala siya. And it's part ng pagdating ni Jesus Christ. Yung pagdating ni Jesus Christ ay hindi natin kayang pigilan. Lord, wag ka munang darating ha. Wait lang Lord, wait, di pa ako ready. Hindi natin kayang pigilan yon. Maging yung mga nangyayari, hindi natin yun kontrolado. Yung mga, kung ano yung kalooban ng Panginoon na mangyari, hindi natin kontrolado yun eh. Kaya nga ang prayer natin, let your will be done eh. Lord, ikaw na po bahala. At hindi natin kayang kontrolin yun. Kung ano man yung kalooban na inilagay ng Panginoon sa ating buhay, sa mundo na ito. Hindi na natin kayang pigilan. Ang kailangan lang natin ay maging matatag at tulungan yung ibang tao na mas mapokus sa Panginoon. Siyempre, maakay natin sila sa Panginoon higit sa lahat. At yung mga kapatid natin na, or yung mga members ninyo, yung mga kasamahan natin dito is matulungan natin silang maging matibay sa Panginoon at magpatuloy pa rin kahit na ano nangyayari sa buhay nila. Amen po ba? Sige po tayo lahat ay pumikit. Lord, sa oras pong ito, Lord, ay lumalapit po kami sa iyong harapan, Panginoon. Humihingi po kami ng tawad sa iyo, Panginoon. Kung may mga time sa buhay namin, Panginoon, na or hindi man namin alam na nade-deny ka namin, Panginoon, sa buhay namin, sa mga sitwasyon or mga choices namin sa buhay, patawarin niyo po kami kung minsan nade-deny ka namin, Panginoon. At Lord, sa mga maling pagpili namin, Panginoon, or pag-focus ng aming isip at puso, Panginoon, sa mundong ito, Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung hindi namin nadi-deny ang aming mga sarili, Panginoon. Lord, tulungan niyo kami, Panginoon, na everyday ng buhay namin, hindi yung kalooban namin ang masunod, Panginoon, pero yung kalooban mo, Panginoon. I-take up namin yung cross namin, Panginoon, daily, Panginoon. Lord, ano man yung gusto mong pagawa sa amin, Lord, ay magawa namin. Ito po yung prayer ng puso namin sa gabing ito, Lord God. Magawa po namin yung kalooban mo, yung misyon na ibinigay mo sa amin sa mundong ito, Panginoon. Lord, sa mga tao po na nandito, Panginoon, sa church, pinapanalangin ko po yung bawat isa, Panginoon, sa amin. Lord, na magkaroon kami ng lakas ng loob, Panginoon, lalo po ngayong malapit ka nang dumating, Panginoon. Magkaroon kami ng malaking pananampalataya sa iyo, Panginoon. Tumibay ang aming faith sa iyo, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang kasama namin sa laban namin na ito, Lord God. At sa mga nanghihina din sa amin, sa mga nawawalan ng ganang mag-share, mag-consolidate, Lord, muli mong ibalik yung fire, Panginoon. Muli mong ibalik yung apoy sa puso ng bawat isa, Panginoon, Lord, na gustong mag-akay ng mga kaluluwa, Panginoon, para sa iyo. In the name of Jesus, Lord, nirebuke po namin lahat ng lies ng kaaway, Panginoon, sa aming isip, Panginoon. In the name of Jesus, na hindi namin ito kaya, Panginoon, na inaalis yung passion sa amin, Lord. Nire-rebuke po namin ito in the name of Jesus, Lord. Muli mo ibagsak yung apoy, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon, to share the gospel, Panginoon, to preach your word, to preach the truth, Panginoon, sa lahat ng tao, Panginoon, in the name of Jesus. At Lord, dalangin po namin na matulungan namin yung bawat tao, Panginoon, na maging prepare sa pagbabalik mo, Panginoon, in the name of Jesus. Mapakita namin, Panginoon, sa kanila na yung mga bagay na ito ay sign, Panginoon, na malapit ka nang bumalik, Panginoon, na dapat kaming magsisi sa aming mga kasalanan, Panginoon. Lord, tulungan niyo kami, Panginoon, na maging matapang, Panginoon, na i-share ang salita mo, Panginoon, sa lahat ng tao, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sa oras po ito, pwede po ba natin kausapin si Lord? At mag-commit tayo sa Kanya na, Lord, mula po sa gabing ito, Lord, i-dedicate ko na po yung buhay ko sa iyo, Panginoon. Lord, maglilingkod po ako sa iyo, Panginoon, at hindi ko na iisipin yung mga bagay dito sa mundo, Panginoon. Kundi ang iisipin ko, Panginoon, is yung mga bagay na panglangit, Panginoon. Sige po, kausapin natin si Lord. I-dedicate natin yung buhay natin ngayong gabing ito sa Panginoon. I-dedicate natin, Lord, mula po ngayon, magiging active na ulit ako, Panginoon, sa pag-attend ng church, sa pag-attend ng mga core group, sa pagko-core group, sa pagpa-follow up, sa pag-ahay. Sige po, i-commit natin sa Panginoon yan.
Mas maganda po, nagbibigay tayo ng commitment sa Panginoon na, Lord, gagawin ko po ito. Pipilitin ko pong gawin ito, Panginoon. And hingin po natin yung tulong ng Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sa oras pong ito, Panginoon, salamat sa mga buhay na ito na nagbibigay sa iyo muli, Panginoon, ng kanilang commitment, Panginoon, sa gabing ito. Thank you, Jesus. Salamat, Lord, dahil merong mga buhay na nagkakaroon ulit ng passion, Panginoon. Nagkakaroon ulit ng fire, Panginoon, para makapag-share ng Word of God, Panginoon. Para ma-spread yung mabuting balita, Panginoon, sa mga taong nangangailangan nito, Panginoon. Lalo po sa mga taong never ka pang narinig, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na magampanan namin yung Great Commission, Panginoon. To win souls and make disciple, Panginoon. Tulungan niyo po kami na malakaran namin yung vision ng church na ito, Panginoon. Lord, na maging tunay kaming mga disciple mo, Panginoon. At makapag-make kami ng maraming disciple, Panginoon, in Jesus' name. Lord, dalangin namin na makalakad kami sa kalooban mo. Hindi yung kalooban namin, Panginoon, hindi yung sarili naming strategy. Pero yung strategy mo, Panginoon, yung kalooban mo, yung salita mo, Panginoon, ang masunod namin sa aming church, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, we apply your blood sa amin, Panginoon, na hindi po kami madedeviate, Panginoon, sa kalooban mo. Hindi kami malilihis, Panginoon, sa kalooban mo. In the name of Jesus. Pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay sa Panginoon? Lord, sa oras po ito, Lord, patuloy mo kaming gabayan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Sa lahat ng aming gagawin, sasabihin, iisipin, lahat ng aming hahayuan, Panginoon, gabayan niyo po kami, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, Panginoon, ng iyong anointing, Panginoon, ng iyong apoy, Panginoon, in Jesus' name. Salamat, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na yung mission na ito, Panginoon, hindi kami gagawa na nag-iisa lang kami. Ngunit kasama ka namin, Panginoon, sa mission na ito, Lord God. Salamat, Panginoon, at dalangin namin sa pagtupad namin ng kalooban mo, yung pangalan mo lamang ang maitaas, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo po lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord. At mag-partner lang, isang mabilis lang tayo. Mabilis lang. Kuha lang kayo ng kapartner. Yan. Pag-pray nyo lang yung bawat isa na bigyan siya ng tapang na makapag-share ng Word of God at maalis yung desire sa mundo at makapag-focus sa mga bagay na patungkol sa Panginoon. Kahit sabay na kayo mag-pray po. Sa mga nasa online po, maraming salamat po sa inyo. Pagsama, pwede niyo pong ipag-pray din yung mga kasama niyo po sa inyong mga bahay. And kita-kita po tayo sa ating service sa Sunday. God bless po.